Sumainyo ang Panginoon. Tulad yung pinamanin natin sa pasimula ng magdiriwang, ngayon ay dakilang kapistahan na pagpapakita na Jesus. Epipania. Kung tawagin natin ito ay ikalawang Pasko. Sapagkat ang una ay nagpakita sa Jesus sa mga pastor ng mga Israelita. Ngayon naman ay nagpakita sa Jesus sa mga pantas na hindi Israelita, hindi Hudyo. Ngunit din, mga itinuturi na pagano, mga panyaga, mga taga-ibang bayan. Bahagi yun ay pinakilala ng alin, yung pagbiligtas ng Diyos ay hindi lamang para sa ilan. Ito ay inihandog na Jesus para sa lahat. Ito ay ipinamanin niya sa mga Israelita at sa mga hindi Israelita. Yung tinatawag natin universality of faith, yung Catholicism ng pananampalataya namin bilang mga Katoliko. Na nagkakaya sa atin natin, manawa, sa pagkakataon na ito, ay yung ating pagpililay ay magabayan ng tatlong pantas. Ang tawagin natin ay tatlong hari. Gusto na natin sa tawag na tatlong hari kaysa sa Epipania. May apat na bagay na maaari natin na kung saan pagkaman sa pagdidilay na ito. Una, yung tatlong pantas na matatawag natin mga naghahanap ng katotohanan. Truth seeker. Kasi hinahanap nila yung liwanag. Nakita nila yung nala. Ang sinundan nila. Bahagi yun. At maliwanag na kung saan napakahalaga ng katotohanan sa lahat ng uri ng relasyon. Bagaman kung isa may nagsasabi na parang may mga relasyon na hindi pinagbabasihan ng katotohanan. Mayroon naman. Pero hindi magtatagawin. At sa oras na maghihiwalay yun, maggulo yun. Yung katotohanan na pinamamanik na Jesus siya mismo. Anong sabi ni Jesus? Namundahan ang katotohanan at ang buhay. At ang pagkatagpo kay Jesus ay pagkatagpo ng liwanag, pagkatagpo ng katotohanan. At ang katotohanan na yun, iniaalay para sa lahat. Hindi lang para sa mga nananampalataya. Bagamat mas maunawaan namin yung katotohanan na ito, pero ito ay inihahain para sa lahat. At kung kayo ay nakapagsisimba sa mga pagdiriwang ng isang mula ng Pasko hanggang ngayon, patuloy natin pinagbibilayan yung katotohanan. Ang katotohanan na walang ibang kundi si Jesus. Ang katotohanan na kung saan nag-aanyaya sa ating natin, gamitin natin para magpulot ng kaligtasan, hindi para manira ng buhay ng iba. Katotohanan ng katotohanan. Kailan? Ginagawa sa paninira. Hindi galing kay Jesus yan. Yung katotohanan mo. Kasi yung katotohanan ng Jesus ay nagliligtas, hindi nagpapahama. Pangalawa, may dalawang reaksyon sa pagkatagpo ng katotohanan na ito. Una, yung reaksyon ni Herodes. Ano yung reaksyon ni Herodes? Nagulumihanan.
nataranta, hindi mapakali. Bakit? Tinignan niya na kaluluwa ng kaibigan, isang kaaway, isang kalipay. Kaya nga bahagi yun ang isang nais niya sa pili ng kaluluwa. Nais niya ipapatay si Jesus. Nais niya alisin ang katotohanan. Pangalawang reaksyon niya rin, ang reaksyon ng mga bantas. Ano yung reaksyon ng mga bantas ang nakita nila sa Jesus? Kagalakan. Bahagi yun, kung tunay na natagpuan natin ang katotohanan, magdudulot ito ng kagalakan sa bawat isa. Sa mga tulad na pinamanin natin yung katotohanan na ito ay naghihilo na sasaayos, inilalagay sa dapat niyang kinalalagyan at na pamaayos na pamayamo. Bahagi yun na kung saan yung makikita natin yung kagalakan na dulo ng katotohanan ng pinahayag na Jesus. At yun naman, ang tunay namin nakatagpo ng liwanag na tulog na Jesus, may kagalakan mararamdaman tayo sa ating mga puso. At ano yung pangatlo? Naghandog. Ang tunay na pagsamba sa pagkakilala sa Diyos na totoo ay alin? Hindi pwede hindi ka maghandog. Kaya itong tatlong pantas na ito ay naghandog ng tatlong bagay. Ginto, pagkilala na si Jesus ang hari, ang kamanyang, pagkakilala na kay Jesus ay Diyos, ang mira, pagkakilala na si Jesus ay ang Diyos na naging tao na nag-alay ng kanyang sarili upang matubos ang isang katauhan. Sa pagtatagpo namin kay Jesus, ano yung iaalay namin? Ano yung pwede natin ialay? Yung ating buhay, yung ating presensya, yung ating pananampalataya, yung ginagawa mo namin na tayo ay lumalaban ng patas, yung ating pagsusumikap, bahagi yun na kung saan nilalay natin sa panahon ng kabalo. Sa bahagi yun na kung saan ay katulad din mo ng aming pagtukod, anong mayroon tayo? Sabi nga natin, wala akong sarili ko. Ialay mo sarili mo. Kung anong mayroon ka, yun ang ialay. Sabagat, ang tunay na pagkilala sa liwanag na lulot ni Jesus ay kinakailangan mo nagtong sa paghahandog. Kaya nga napakahalaga ng elemento rin sa atin ngayon. Yung ating bahagi ng isa yung offertory. Nais ko rin palang pagbigay alam na yung ating mga kolekta ngayon, lahat ng kolekta natin ngayon, ay yan ay iahandog natin para sa simbahan sa Africa. No? So, ipapadala natin yan lahat. First and second collection para po sa mission natin sa Africa. Pero yun, hindi pwede ikaw ay sumasamba na hindi ka naghahandog ng sarili. Pangapat, ang kulutusin, bahagi nito na kung saan dapat din natin ihandog yung pagpapanibago. Hindi ba pwedeng sabihin natin na katulad na lang ng dati? Tulad na lamang kahapon. Tulad na lamang last week. Hindi ba pwede? Kasi kung talaga nakatagpo sa Jesus, papaguhin ka ni Jesus. Kaya nga,
anong sabi ng Diyos sa tatlong pantas na nagpakita sa kanila sa panaginip? Huwag na kayong babalik kay Herodes. Mag-iba kayo ng landas. So, kinakailangan lang makita natin. Yung sabi nga natin, may Father, tumatahak naman tayo sa tamang landas. Tama. Pero, hindi may pwede na yun ganun. Kinakailangan yung alin. It could be better or best. Hindi pwedeng pareho lang. Kinakailangan pag-ibayuhin tayo ng pagkakilala natin kay Jesus. At kinakailangan natin papag-ibaguhin tayo. Kinakailangan natin nabigyan tayo ng isang direksyon na lalong magbibigay ng mas malawak na pagkukulan sa ating pagkilos at pananampalataya sa buhay na ito. Sabi nga ko natin ngayong panahon na ito, hindi lang New Year ngayon. Nakakita ko sa isang post. Ang bago ay hindi lang bagong taon. Kayo dapat maging bago, ako dapat maging bago. Kinakailangan natin ng pagpapanibago. Hindi pwedeng luma ang makita natin sa taon na ito ng 2026. Bakit? Nakita natin ang liwanag na dulot na Jesus na katulad na nakita ng tatlong pantas. At ito po, inalangin natin. Kaya po, hayaan ninyo, magsitayo po tayong lahat. At samahan niyo ako sa panalangin para sa dakilang kapistahan na ito ng ipipaniya ng ating Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, liwanag ng sanlibutan at ari ng lahat ng bansa, sa banal na araw ng iyong ipipanya, ipinahayag mo ang iyong sarili sa lahat ng mga tao sa daigdig. Tulad ng mga pantas mula sa silangan, lumalapit kami sa iyo ng may bukas na puso, naghahanap ng iyong katotohanan at nananabik sa iyong presensya. Patnubayan mo kami ng iyong liwanag, O Panginoon, lalo na kapag ang aming landas ay hindi malinaw. Kapag madilim ang daan, ikaw nawa ang aming bigyan. Kapag kami naliligaw, ibalik mo kami sa iyo. Iniaalay namin sa iyo hindi ginto, kawanyang at tira, kundi ang mga handog ng aming buhay, ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga pag-asa at pag-ibig. Linisin mo ang aming mga puso mula sa kapalaluan ng takot. Turuan mo kami sumampa sa iyo ng may kababahang loob at maglingkod ng may bukas palad na puso. Kung paano ipinahayag mo ang iyong sarili sa mga pantas, ipahayag mo rin ang iyong sarili sa aming mga buhay upang makilala ka namin sa mga luka, sa mga nagdurusa, sa mga nalulumbay, at sa mga nakakalimutan. At matapos namin makatampukan na may makabalik kami sa aming araw-araw na pamumuhay sa ibang landas, binago, pinalinibago, at puspos ng liwanag. Ikaw na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Ama sa pagkakaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpakailanman. Amen.